kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating live stream. Ang pag-uusapan natin mga master ay itong Magna Carta for Seafarer ni Senator Rapi Tulfo. Dahil sa wakas, naisabatas din. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaso nga lang, kakapirma pa lang ng batas, inulan na kagad ng batikos. Putik yan, no? Pero congratulations pa rin, Idol, no? Congratulations. Siyempre, di ba, sa hinaba-haba ng panahon, nakapagpasa din ng batas itong si Senator Rapi Tulfo. Di ba? Congratulations. Anyway, mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, siyempre, shoutout sa inyo lahat. At panoorin natin tong video na to, mga master. Ito ay sa Rappler, no? At ang title nito ay After Magna Carta Enacted into Law. Seafarers appeal for removal of continuous provision. Yan. Continuous ba? Parang ang late kasi, hindi ko gaano mabasa ba? Lakayan natin ng konti. Ay, tama. Continuous provision. Yan. Panoorin natin to. Sa Magna Carta for Seafarers, ship owners and manning agencies ang nagwagi. Ayan ang mensahe dito mula sa... Nasa tingin ko continuous yun. Nagkamari lang ng ano dito. Continuous yan eh. Continuous provision. May T kasi. Calao Avenue. Dito ako ngayon sa Luneta. Sa Calao Avenue. Ako si Michelle Abad. Dito ako ngayon sa Wage. Ayan, Carta for Seafarers, ship owners and manning agencies ang nagwagi. Pati si Idol nagwagi. Ayan ang mensahe dito mula sa Calao Avenue. Dito ako ngayon sa Luneta. Sa Calao Avenue. Ako si Michelle Abad, reporter ng Rappler. At kakatapos lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pumirma ng Magna Carta for Seafarers. It was a long journey, pero ngayon... Super long. Isipin nyo, nakailang reading ito. Nakailang hearing ito sa Senado. Di ba? Nakailang hearing. World record na nga eh. Di ba ito si Coco Pimentel, nagtataka bakit hindi pa rin pumapasa? Coco Pimentel ba o si Mig Zubiri? Basta? Di ba? First time daw na nangyari sa Senado na isang batas ang hirap-hirap ipasa, bakit hindi pumapasa? Nakakailang reading na. Pumirma na from yung mula noong na-certify as urgent itong batas na ito noong September 2023 ay nandito na tayo ngayon at napirmahan na. So, akalain natin na dahil itong Magna Carta for Seafarers ay pro-seafarer, masaya ang sektor. Pero ngunit, hindi lahat ay masaya. Meron pa rin mga contentious provisions na nakarating sa table ng presidente at yun pa rin ang sa batas ngayon. So sa ngayon, meron dito mga kilos protesta ng concerned seafarers of the Philippines na protesta dito moments after nag-sign ng law si President Ferdinand Marcos Jr. So for some initial reactions, makakausap natin at makakasama natin si Xavier Bayoneta. Siya ang chairperson ng Concerned Seafarers of the Philippines. So, good morning, sir. Good morning po. Kumusta po kayo, sir? Anong reaction natin na kaka-sign lang ng batas? Sa ngayon, sa ilang buwan at ilang taon na nagkaroon ng hearing regarding sa Magna Carta, ay nagpabalik-balik sa Kongreso at sa Senado ang bicameral hearing at ito ang nangyari, ang resulta na kung saan ay nakakalungkot. No? At ito ay nakikita namin na hindi ito Magna Carta for Seafarers. Okay. Hindi ito Magna Carta for Filipino Seafarers, kundi ito ay Magna Carta ng mga ships owner. Yan lang. Pero ito, no, hindi kasi natin alam kung ano yung nakita dito ni Pangulong Bongbong Marcos bakit niya pinirmahan eh.
Hindi natin alam eh kung ano yung nakita niya. Baka meron siya nakita na hindi natin nakikita, no? Pero yun na nga, itong sinasabi nito ni Sir, ito ay hindi para sa mga seafarer. Ito ay para sa mga ship owner. Mas pabor sa mga ship owner. Ganun ba yung batas na to? Di ba? Kawawa naman yung mga seafarer natin. Kasi totoo lang, sa mga OFW natin na seafarer, sila talaga yung tatamaan dito eh. Kasi kami mga OFW na bailand eh. Iba naman kami. Di ba? Sila makaka-relate dito sobra. Kasi kung ito ay magiging parang mas pabor sa mga ship owner, kawawa naman yung mga seafarer natin, di ba? At manning agency dahil sa execution ban under Section 59 ng Magna Carta for Seafarer. Okay? Na kung saan sa panahon na madisgrasya ang isang seafarer na stroke sa panahon ng kanyang trabaho na naka-onboard, ma-deck or engine crew, ay dapat bigyan ng toon ng pansin ang monetary claim ng ating mga Pilipino seafarers. Pero kabaliktaran nito, nakakalungkot para sa aming mga seafarer dahil hindi ito nagdadala sa interes ng ating mga Filipino seafarers. Dahil sa panahon na nagsampa ng kaso, ang isang paralisado, ang isang na under medication na seafarer, at ito ay nagsampa ng kaso at nanalo, hindi niya totally makukuha ang kanyang monetary claim. Yan lang. Bakit ganon? So, sa tingin namin dito, ito ay nawalan kami ng karapatan. Hindi namin makita sa... Magandang may paliwanag itong mabuti, kung bakit pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos itong Magna Carta for Seafarer. Kung yan yung nilalaman ng batas na yan. Kawawa naman yung mga seafarer natin pag ganyan. Magna Carta for Seafarer, kung ito ba ay poprotekta sa amin o doon poprotekta sa mga ships owner and principal. Dapat ang batas balanse di ba? Dapat balanse. Kaya isang dagok para sa amin, isang Magna Carta for Seafarer na hindi naglilingkod sa interes naming mga seafarer. Yun lang. Dapat palitan yung title. Kasi Magna Carta for Seafarer Dapat palitan. Magna Carta for Ship Owners. Di ba? Kasi kung ganyan yung senaryo, kawawa naman yung mga seafarer natin. Paano kung natalo ka? Di ba? Kunyari, isa kang baldado ka or nagme-medication ka tapos nagsampa ka ng kaso tapos nanalo ka. Hindi mo makukuha lahat ng provision mo, di ba? Sir, naging mahaba po ang laban nyo dito, pero ganito pa rin sobra. Sobrang haba ng nilaban nila. Po ang naging ending po, na nandun pa rin po ang contentious provision dun sa version ng batas na ipinirmahan po ni Marcos. So, ano po yung mga susunod? Ano ba? Walang nabago? Di ba parang yun nga yung isa sa inayawan niya? Sa tingin ko yun yung inayawan niya Kasi hindi maayos Maliban pa siguro dun sa domicile tsaka sa resident. Pero parang yun yung inayawan Kaya hindi pinirmahan Pero bakit napirmahan pa rin? Kung walang nabago, kung walang natanggal. Sunod niyo pong hakbang dito? Dahil sa kasalukuyan na pinirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang Magna Carta for Seafarer, okay, ay kaninang umaga, around 9 o'clock or 10, ang panawagan namin dito, tuloy-tuloy ang laban, mahabang prosesong ipinaglalaban ng concerned seafarers of the Philippines para wakasan itong execution ban. Bagamat pinirmahan, hindi titigil ang concerned seafarers of the Philippines para ipanawagan sa buong seafarer na ibasura, ipawalang bisa ang Magna Carta for Seafarers. Naku, wag naman, ibasura. Muntik na nga Hindi, joke lang.
Pero sana mabigyan ng linaw ito. 'Di ba? Kung bakit pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung Magna Carta por Seafarer. 'Di ba? Kasi kung ganyan yung senaryo doon, patay tayo diyan. Parang hindi nga ito para sa seafarer, para ito sa mga ship owner tsaka sa mga agency. 'Di ba? Kaso nga lang, pag nabasura, dahil hindi tumitigil itong mga nagpro-protesta sa batas na ito, iyakan na naman ang mga tulponatics. Alam naman natin, no? Alam ko naman mga tulponatics na asar kayo sa amin. Pag sinasabi namin na itong si Rapi Tulfo, sobrang tagal na sa Senado pero wala pang naipapasang batas. Alam namin, banas na banas kayo doon kasi wala kayong bawi eh. Pero iba na ang usapan ngayon. Kasi meron na. Kaso nga lang, first day pa lang, nakakapirma pa lang, binatikos na kagad. Inulan na kagad na batikos. O, hindi daw sila titigil. Hanggang hindi napapabasura ito. Naku, huwag naman sana maibasura. Kasi mag-iiyakan yung mga tulponatics. Pero ito, hindi na natin pwede sabihin na si Rapi Tulfo hindi nagtatrabaho. Kasi di ba? May natrabaho na eh. Ang kaso nga lang, ang daming pinagdaanan para butas ng karayom. Bago na ipasa. Ay bago na ipasok. Okay, maraming salamat po, sir. Thank you po. Thank you. Okay. So patuloy ko lang po i-explain yung mga contentious provisions na ito na pinoprotesta po ng ating seafarer sector, lalo na po yung mga ating progressive groups. So I'll go to yung coverage at saka yung disputes. Yung dalawa na pinaka-main na issues dito sa Magna Carta for Seafarers. So una yung coverage, ito yung nasa section 4 at hindi isinama dito yung fishing vessels. So okay, ito po ang isa pang tawag sa inter-island seafarers na sinasabi nilang dapat kasama rin at pati yung now defunct POEA na laging nagre-regard sa mga fishermen as seafarers, hindi sila sakop ng Magna Carta for Seafarers. Yung domestic seafarers naman ay covered naman, pero ito yung mga nasa malalaking commercial vessels at hindi kasama yung mga maliliit na artisan. So ang criticism dito, sabi dito, ang fishermen at ang fishermen naman ay covered ng Labor Code of the Philippines. Pero ang criticism ng ating mga rights groups dito ay hindi sapat ang Labor Code of the Philippines para i-recognize talaga ang special rights ng seafarers. No? At pangalawa, ito yung disputes, yung Section 59 na binabanggit dito sa CSP ni Sir Bayoneta na dito pumapasok yung medical disputes at kung paano sila hinahandle at kung paano sila nire-resolve, no? So, i-explain ko yung kung paano siya nangyayari, no? So, there are 3 doctors involved kung patuloy na nagdi-dispute. So, yung first doctor ay company designated. May doctor na ito ay mag-determine na kung ano yung magiging grado nito or yung sapat or yung tamang damages na i-award sa seafarer na ito na na-injure or na-disable. Kapag hindi sang-ayon ang seafarer dun sa company-designated doctor, may karapatan siya na kumuha ng sariling doktor at magpa-diagnose din. Okay, magpapa-second demo, second opinion? Kung ano ang tingin or opinion ng doktor na yon. Kapag magkasalungat ang unang doktor at yung pangalawang doktor from the company and the seafarer, pwede pang pumasok ang third doctor from a DOH accredited pool. So yan yung nasa batas ng Magna Carta for Seafarers ngayon. Ngayon, dun sa dispute, kapag nanalo ang seafarer, yung due wages at yung undisputed amounts ay immediately executory. So yun yung ibibigay. Again, yung due wages at undisputed amounts. Pero ang disputed amounts at ang moral damages ay ibibigay lang sa final resolution. Habang nag-a-appeal ang ship owner or yung manning agency, kailangan mag-post ng Naku. Mag-a-appeal. Ang tanong, kailan kaya matatapos yun? execution bond ang seafarer dito. And this could amount to lots and lots of money, millions of pesos even. And so, bakit daw ito problematic na merong
execution bond. Aha. Malaking financial burden ito, lalo na sa mga nag-a-appeal na seafarer. Kung yung initial ruling ay pabor sa ship company na ino-honor ang karapatan nitong mag-appeal. Okay. Ngayon, nasa law din naman na ang DMW ay pwedeng gumamit ng action fund. So itong action fund na ito ay yung main fund kung saan ginagamit sa mga kaso ng distressed OFWs. Okay. So ang sabi dun sa law, maaaring gamitin ang action fund ng DMW para dito sa execution bond. Kaya lang, may nare-red flag din ito sa mga nag-criticize nito kasi public funds daw ito at kung tutuusin ay yung execution bond ay magiging pabor sa ship owners and manning agencies. So, Yun lang. Bakit ganon? bakit daw ito gagamitan ng public funds? Ito ang isang criticism ni Senator Joel Villanueva din. Oo, tama nga naman. Bakit gagamitin? Di ba? Dapat sagot na ito ng company. So, ang problematic din na matagal nang ginagamit, ang grading system mula pa sa panahon ng Di ba parang lugi tayo dito? Hindi ko talaga alam kung ano yung nakita dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit niya pinirmahan? UEA na merong grade 1 to 14 na binibigay sa mga seafarers kapag sila ay na-disgrasya or na-disable. So yung grade 1, fittest, hanggang grade 14 na totally disabled. Kapag grade 0 naman, fit to work. So marami nagsasabi dito na hindi na siya realistic. Halimbawa kapag ang naputol lang sa seafarer na na-injure siya, isang daliri naputol, hindi pa yan totally disabled, 'di ba? Kaya lang Pero alam ko talaga may mga halaga tong mga daliri natin eh. Pagkakalam ko lang pag kunyari naputol sa oras ng iyong trabaho, na aksidente ka, alam ko talaga may halaga ito eh. Kasi isipin mo, maputulan ka na ito. Ito yung pinaka-grip eh. Yan ito yung malakas yung grip. Ito ba? Tama ba? Alam ko pag naputulan ka ng isa sa mga daliri mo, hihina yung grip mo eh. Parang, syempre, di ba, pag kunyari, nag-apply ka pa sa iba pang trabaho, tapos nakita ang putol yung daliri mo, baka, di ba? Baka hindi ka natanggapin eh. Or mag-aalinlangan na tanggapin ka pa, di ba? Hindi pa ba disable yun? Di ba? Although isang daliri lang, pero malaking kakulangan pa rin yun. magiging damages doon ay hindi sapat sa kung ano ang mangyayari sa kanya afterwards. Kasi kahit na hindi siya totally disabled, kung tutuusin, hindi na masyadong competitive ang isang seafarer na may putol na daliri na kung makapag-apply pa siya sa iba pang manning company, no? Tama. Agree ako dun. Kasi ba pag nakita ka na, ay, ba't kaya yung daliri mo putol na? Di ba? Dapat may halaga yan eh. Di ba? May halagang kada daliri mo, dapat may halaga. Kung daliri ang usapan syempre ibang usapan na pag ibang parte pa ng katawan. Di ba? Kunyari, ito. Di ba? Na nawawala eh. Ito, di ba? Ito, 1 milyon. Yung itong kinagitna, importante to eh. Gamit na gamit to eh. Gamit na gamit to. Di ba? 2 milyon. Hindi, joke lang. So, ayon din sa ibang mga lawyers at analysts na kumakampi dito sa sektor na tumututol, sabi ni Dennis Gorecho, isa siyang lawyer na head of Seafarers Division of Sapalo Velez. Ibig sabihin marami tagang bumabatikos, no? Pero hindi nga natin alam eh kung bakit napirmahan ito eh. Bundang Bulilan Law Offices. Ang present scheme, kapag nanalo ang seafarer sa NCMB or NLRC, immediately executory. Ibig sabihin, dapat i-award na ang kung ano man damages na hinihingi ng seafarer. Dapat naman Ang talaga sabi naman ganun. ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na discriminatory kapag naglagay ng execution bond kasi it takes away a privilege that the seafarers already enjoy. So, kakaiba din ang nangyari dito sa Magna Carta for Seafarers kasi 3 times siya nag-bicameral. 3 times pala nag-bicameral. Di ba sobrang world record guy? At may mga senators din at lawmakers din na nagsabi, very unusual din ito na dapat hindi mag-set ng precedent kasi masyadong marami daw beses ang dumaan dito bago napirmahan ng presidente. So, I'll give you also a rundown of its journey through Congress. No? So,
President Ferdinand Marcos Jr. certified this urgent in September 2023 at 3 times siya nag-BICAM. Okay. Yung first BICAM, early this year yon at naging very active yung seafarers sa paprotesta dun sa contentious provisions. Alam naman natin yung nangyari. Yung unang sagupaan pa lang, di ba? Matutulog. Maglalatag si Idol. Di ba? Ipit na ipit siya kay Senator Pia Cayetano. Domicile, tsaka residence. Hirap na hirap sagutin. Ang sumasagot yung mga abogado, di ba? Para may mga bubuyog si Rapi Tulfo, ang daming bumubulong-bulong eh. Putik yan. So dapat pipirma na po si President Marcos noong February this year. As in, meron ng signing ceremony, nagbigay na ng press releases, tapos bigla na siyang binawi at hindi na tuloy yung pirmahan ni May ganun palang senaryo, Tinanggihan. Marcos noon. Ang dahilan na binigay noon ay hindi related dun sa contentious provisions, kundi yung isang provision dun sa resolution of disputes na supposedly yung International Labor Organization ang mag-handle imbis na ang local courts natin. So yun ang dahilan kung bakit na-hold noong time na yun. Pero nung nagkaroon ng second bicameral noong May, yung execution bond, yung Section 59 na contentious ay omitted. So doon sa second version, nanalo ang mga lumalaban dito at pinaglalaban na tanggalin ang execution bond at niratify ito pareho ng tinanggal na pala pero bakit binalik? House and ng Senate pero hindi nakarating sa presidente. Bakit? Ngayon nagkaroon ng third bicameral version in July this year at binalik na naman ang execution bond. So tapos doon na pirmahan. What? My goodness, ano nangyari? Hindi natin alam kung ano nangyayari behind the scenes, but it could mean... Oo nga naman, hindi natin alam kung ano nangyayari behind the scene. Pero isipin nyo, hindi pinirmahan kasi nga dahil doon. Tapos tinanggal nung pangalawang BICAM. Tapos yung pangatlong BICAM binalik, tsaka napirmahan. What the... that there was a lobby from the ship owners and manning agencies na ibalik siya. Kasi yun talaga ang magbe-benefit dun sa paglagay ng execution bond dito. Medyo fishy yan Medyo fishy yan. And na-transmit po siya na-transmit ang third bicameral version kay President Marcos noong end of August. So, yun ang rundown ng ating mga provisions. Pero of course, meron pa rin mga protections that it does include. Napakahaba din ng law at dinaanan natin kanina. Marami pa rin mga provisions on the just terms and conditions of work of seafarers, the right to self-organization and collective bargaining, the right to be free from discrimination, the right to affordable education when it comes to training programs and getting degrees para maging qualified and para ma-acquire ang skills para maging seafarer, right to free legal assistance, andun din yun sa batas. Parang basic na yan And mga tulong din sa digitalization and automation of processes para sa mga seafarers para mas maging madali, supposedly, ang processes para sa mga seafarers, no? So ito muna ang updates natin mula dito sa Calao Avenue. Stay tuned for more updates. I'm also giving more updates at the Rappler Communities Chat at the Overseas Filipinos channel, so you can join that too. Yan mga master, no? Kayo, tatanungin ko, sangayon ba kayo sa Magna Carta for Seafarer? Kahit hindi tayo seafarer. Kasi kahit ako, na hindi naman ako seafarer, pero bilang isang OFW, against ako dyan. Kung ganyan yung mangyayari, Kasi kami talaga dito, once na, kunyari, madisgrasya ka sa trabaho, hindi mo na kailangan magkaso Kasi nasa kontrata mo Kunyari, naputulan ka, di ka na fit to work. Di ba? Kunyari, nagkasakit ka rin sa trabaho. Dahil sa trabaho mo, nagkasakit ka. Wala nang dapat pag-usapan kasi nasa kontrata mo, nababayaran ka nila. Kung ilan pa yung buwan na dapat nasasahurin mo, babayaran nila lahat yun. Pag nagkasakit ka or nagkaroon ka ng problema. Di ba?
nagkaroon ka ng problema sa physical, ha? Pero pag ikaw yung kusang umalis, kunyari, gusto mo na umuwi dahil di mo na kaya yung trabaho. Pero alam mo naman na ganun dapat yung trabaho mo, pero hindi mo na kaya. Kasi maraming ganun dito. Di ba? Babayaran mo lahat yun. Ikaw naman yung magbabayad. Yun naman yung bawi doon. Kailangan mo naman bayaran yun. Yung dapat, natatrabahuin mong buwan sa company mo dahil may kontrata ka, babayaran mo naman yun. Pero pag ikaw naman, yung kunyari, na-disable ka na, naputulan ka ng daliri, or na ano ka man, di ba? Lalo na pag namatay. Huwag naman sana. Babayaran lahat yun. Kasi nasa kontrata yun. Pero sana, di ba? Ayusin nila yan. Alam nyo naman sa dagat. Di ba? Mas nakaka-stress dyan kaysa dito sa Baylan. Di ba? O kayo, sangayon ba kayo? Kasi ako hindi. Di ba? Hindi. Pero congratulations, Idol. Siyempre, congratulations, Idol. Di ba? Sa wakas, may naipasa ka rin batas, di ba? O magdiwang ang mga tulpo natics ngayon. Anyway, mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating live, sa ating YouTube channel. No, pasensya na mga master, wala muna tayong live stream. May problema ako. Naubusan na ako ng data sa internet. May internet pa naman, kaso wala na akong data. Kaya pala hindi ako makapag-live stream. Putik yan. Naubusan na ng data, kakadota. Anyway, mga master, agad dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating YouTube channel, no? Sa ating video, no? Paalam po. God bless you all. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan